tinanggap mo ng libre, yung karismang ibinigay sa iyo ng Diyos ng libre, ipamahagi mo ng libre. Tagilid tayo, marami magagalit sa atin. Totoo yun. Lalong-lalo na yung mga ngaral na laging sa dulo ay kinakailangan magbigay. At lalong kinakailangan nila para mabuhay daw yung kanilang kongregasyon at magpatuloy ang pangangaral, kailangan maraming pera. Nagiging makamundo yung pangangaral. Nung ako po ay mapunta sa isang lugar na marami akong kasama, ang sasakyan namin ay high ace pa. Ito yung nagkaroon kami ng gap Kaya hindi na ako nasama, pang-apat, hindi na ako nasama. Sapagkat yung mga participants, Kuya Men, Kuya Bert at Kuya Joe, ay mahirap nakita ko, nag-iipon-ipon ng pera, tapos ang kanilang, nakaapak pa yung iba, talaga naman, mga galing pa sa bukid, at talagang ang kanilang pinagkakakitaan ay marahil pagbibinta ng gulay o pananim lamang. Kami naman ay naka-high-vis pa, at ang gaganda ng aming suot. Isa ako doon sa mga speaker, at nung matapos yung aming pagpapaseminar, may mga sobre na iniipon-ipon yung mahihirap na mga tao na nakinig sa amin. Inilalagay sa sobre at pinapangalanan at ibibigay sa bawat isa sa amin. Love offering daw kuno. At ito raw ay dahilan sa aming pangangaral. Albay, hindi ko tinatanggap. Ayaw kong tanggapin dahil ang sabi ko nga, ito ibinigay sa akin ng libre. Gusto ko ipamahagi ng libre. May hanap buhay naman ako. Nakikita ko itong mga nakinig sa akin na participants. Halos nag-ipon-ipon ng pera na inilalagay doon sa sobre para ipamigay sa amin. Diyos por santo naman kako. Alam niyo po, may nagbilong sa akin, ang sabi sa akin ng isang mga kasama, tanggapin mo brad at mapapahiya kami. Mapapahiya kami. Sabi niya, tanggapin mo rin brad. Baka mapahiya naman kami. So, wala po akong magawa. Ang unang ginawa ko, tinanggap ko, tapos ibinalik ko. Pagkatapos nung na matanggap ko, binigay ko ron para sa inyong prayer group. So, pinagkaloob ko sa kanila ulit. Mga minamahal kong mga kapatid, kaya kung yung pong narinig ninyo si Kuya Jo kanina, sinasabi niya, ang tinanggap mong libre, alam niyo po, yung time, talent, and treasure, libreng binigay ng Diyos yan 24 hours na binigay sa'yo, libre yan Nagbayad ka ba para magkaroon ka ng 24 oras sa buhay mo? Yung buhay mo ba binili mo? Hindi. Ang Diyos, ang nagtubos, ang Diyos na nagbigay niyan, lahat binigay na sa'yo. Pagkatapos ngayon, pag ikaw ay nangaral, gumamit ka ng talino na binigay ng libre, maniningil ka, ay naku, palagay ko nga talaga, ang bagsak nito talaga makamundo ka, sapagkat ang aral ng ating Panginoong Yesus ay napakalinaw, ang halimbawa. Kaya sinabi, kung hindi ako naparito at nangaral sa kanila, di sinsanay wala silang kasalanan. Naipakita na ng Panginoon, libre lahat. Sabi ko, ulitin ko, libre nagpagaling, libre nangaral, libre lahat ang ginawa niyang pag-imala, walang hininga ng bayad. Pero pagdating sa mga tao na tumanggap ng ganito at gumagawa rin ng pagiging modelo ng Panginoon, kaiba sapagkat mayroong bayad. Amen. Kuya Ber, ano po ang inyong nakikita rito sa ang pagkapuot ng sanlibutan? Ang sanlibutan hong tinatawag dito ay mga tao na hindi nakatanggap ng mabuting aral sa Panginoon at tayo talagang tumanggap ng aral na mabuti. Yan ho ang sanlibutan Ano ho ay inyo nakikita rito? Alam mo, Kuya Min, yung sanlibutan, katulad ng sabi mo, isa yun, ang mga tao. Pero ang mahalaga dito, yung yaman ng sanlibutan no? Yun ang makasanlibutan talaga yung yaman, no? Pero, madiin sinabi ng Panginoon, kung napuot sa inyo ang sanlibutan, dapat niyong malaman na napuot na ito sa akin. So kung minsan, pag tayo'y nahihirapan, lalo na kung may pumupuna sa atin, may tumutulig sa atin, kagad tayong nagtatampo Kagad tayong nawawalan ng pag-asa. Kagad tayong umaatras. O kung anuman ang ating mga posisyon o doon sa tungkulin natin, lalo't higit sa ating simbahan. Ito ang ating kaugalian. Pero hindi dapat ganon.
dapat nating malaman na ang ating Panginoong Hesus ay dinanas na niya ito. Kung minsan sa ating paglilingkod sa simbahan, o kaya sa ating pagsisimba, sinasabi natin na lagi tayong nagsisimba, lagi tayong nagdarasal. Bakit nananatili pa rin tayo sa ganong kalagayan? Sana isipin natin na ang Panginoong Hesus ang lahat ng yaman sa mundo. Siya ang nagbigay, ito'y kanyang kayamanan. Tanungin natin siya. At tanungin natin kung may pera siya. Wala eh. Wala siyang kayamanan, katulad nga ng sabi ni Kuya Joe, bawal ang magdala ng lukbutan eh. Bawal magdala ng lalagyan ng pera. Isa lamang ang may dala nun eh. Ang naging Judas sa kanya eh. Si Judas eh. No? So, ano pong ibig kong sabihin? Ang ibig ko sabihin, huwag nating tingnan ang mga paghihirap natin dito. Huwag nating tingnan yung paglilingkod natin, tayo ay naaalipusta. Kundi dapat ito'y pasalamatan natin sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon upang dumanas sa kanyang dinanas sa mundong ito at makabahagi kahit konti doon sa dinanas niya nung siya ay nabubuhay. Kuya Min, may mahalaga siyang sinabi rito na kung nananatili tayo at tumutupad sa kanyang salita, ipadadala niya ang banal na espiritu ng katotohanan. Aba, napakahalaga nito. No? Nagbuhat ito sa Ama, pero siya ang magsusugo. Dito sa pangyayaring ito, nandito na yung pananalig ng mga Katoliko na mayroong 3 persona sa iisang Diyos. Kanino nagbuhat? Sa Ama. Sino ang nagsugo? Ang Anak. Isipin lang yan. Kaya nga tinatanong nila, bakit may 3 persona sa iisang Diyos kayo? Di ba iisa lang ang Diyos? Eh, siya mismo nagsasabi, nagdidikta sa atin ang puno natin eh. Paano natin hindi paniniwalaan? Paano natin hindi tutuparin? Paano hindi natin pananampalatayanan? Kapag tayo ay naging marunong sa ating Panginoong Hesus, ay wala tayo, puputulin niya tayo. Hindi tayo nakakabit sa Kanya dahil ang ating katalinuhan ang siya nating sinusunod. Sana huwag tayong maging marunong, lalo't higit sa ating Panginoon, kundi buong puso nating sundin ang Kanyang mga utos upang ang Espiritu Santo ay laging magtanggol sa lahat ng mga ginagawa natin. Yun. So, pumasok ko dito yung banal na espiritu ng Diyos sa isang persona. Ama, 3 persona sa isang Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Dito sa topic na ito na ating nakuha ang pagkapuot ng sanlibutan, nakita ho natin na larawan ho kung ano ang gustong aral ho ng Diyos na makarating ho dito sa atin bilang tagasunod ng ating Panginoon. Kinapupuutan kayo ng sanlibutan ng kasi napuot na ito sa akin. Ayun ang sabi ng ating Panginoon.